AILG nakikisa sa pagdiriwang ng National Human Rights Consciousness Week ngayong taon. Ang detalye mula kay Kapartner Paul Montebon. Kapartner Paul. Magandang umaga, naniniwala ang pamahalaan sa pagdiriwang ngayong taon ng nakikisa ang pamahalaan sa pagdiriwang ngayong taon ng National Human Rights Consciousness Week. Sa katunayan, inimok ni Interior Secretary Benhur Avalos ang publiko na manindigan sa mandato ng pamahalaan na maging tagapagbantay at tagapagtaguyod ng karapatang pantao ng bawat Pilipino. Anya, dapat palaganapin ito sa bansa anumang edad, kasarian, relihiyon o antas ng pamumuhay. Kaisa ng pamahalaan at iba pang sektor ng lipunan, patuloy anya dapat na kumilos at magkaisa ang lahat para sa isang bagong Pilipinas na may dignidad, malaya at makatarungan para sa lahat. Nagsimula ang pagdiriwang kahapon, Disyembre 4 at tatagal hanggang Disyembre 10 ngayong taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, paghiganti ang tinitingnang dahilan sa pambobomba sa MSU ayon kay General Browner. Ang detalye mula kay Kapartner Almar Porzuelo. Kapartner Almar. Muling iginiit ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na paghihigante ng mga terorista ang isa sa mga nakitang anggulo ngayon ng kasunduluhan matapos ang nangyaring pambobomba sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City nitong linggo, Disyembre 3 na ikinasawi ng 4 na individual. Ito ang inahayag ni General Browner sa isang interview matapos ang ginanap na command conference sa Marawi City araw ng Lunes kasama mga senior military officers mula sa General Headquarters at top commanders ng Western Mindanao Command. Matatandaan na bago pa man ito ay nauna nang nagbigay ng pahayag ang AFP Chief sa isang pulong balitaan araw ng linggo. Sinabi nito na dahil sa sunod-sunod na katagumpayan ng tropa ng militar sa Western Mindanao Command laban sa mga teroristang grupo, kaya ngayon naghihigante ang mga ito. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Porzuelo, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pambalita, relihiyon hindi dapat dinadamay sa terrorist attack sa MSU. Ang detalye mula kay Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Naniniwala si Senador Robin Padilla na ang pambobomba sa Mindanao State University or MSU araw ng linggo ay isang terrorist attack at hindi dapat dinadamay ang usaping pananampalataya dito. Sa kanyang manifestation sa Senate plenary nitong Lunes, ikinalungkot ni Padilla ang paratang lalo na sa social media na ang trahedya ay di umano'y away ng Muslim at Kristiyano. Ibinunto ni Padilla na ang terorismo ay kailanman hindi representation ng mga Muslim. Paliwanag ng senador na nakasulat sa kanilang banal na aklat na Quran na ang pagpatay ng taong walang kasalanan ay para na ring pagpaslang ng buong daigdig. Ipinunto ni Padilla na kailangang protektahan ng sibilyan, lalo ng kabataan sa dayuhang ideolohiya na sumusulong ng terorismo. Anya, ilan sa mga napatay sa enkwentro sa Cotabato ay nalinlang ng ganong ideolohiya. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, ito ang nasagulat at partner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pang balita, mga magtutubo or mahigpit na seguridad sa buong Bangsamoro Region na nanatiling nakataas kasunod ng Marawi Blast. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Paul Montebon. Kapartner Paul. Nagpapatuloy pa rin ang mahigpit na latag ng seguridad sa buong rehiyon ng Bangsamoro kasunod ng nangyaring pambobomba sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City. Sa panayam ng media kay Police Regional Office Regional Director Police Brigadier General Alan Noblesa, sinabi niyang hindi lang sa Lanao del Sur at Marawi naka-full alert status ang pulisya kundi sa buong Bangsamoro Region. Ibig sabihin niya rito, makikitang nakakalat sa lansangan ang puwersa ng kapulisan para sa pinaigting na police visibility. Sa katunayan, tuloy-tuloy ang intensified operations ng pulisya gaya ng checkpoint operations at anti-criminality operations. Nasa 11 strategic locations sa loob ng MSU campus ang kasalukuyang tinitingnan ng mga otoridad para sa mabilis na pagtukoy sa mga nasa likod ng karumal-dumal na karahasan na ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, Pangulong Marcos positibo sa COVID-19. Ang detalye mula kay Kapartner Creslin Catarong. Kapartner Creslin. Nagpositibo sa COVID-19 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang inanunsyo ng Presidential Communications Office o PCO. Base sa medical advice, mananatili si PBBM sa isang period of isolation sa loob ng 5 araw.
Gayunpaman inihayag ng PCO na nananatiling fit ang Pangulo, nagampanan ang kanyang mga tungkulin at ipagpapatuloy ang kanyang mga nakatakdang pagpupulong sa pamamagitan ng teleconference. Tiniyak naman ng PCO na ilalabas nito ang update patungkol sa kalusugan ni Pangulong Marcos kung ito'y available na. Samantala, hinikayat ni Pangulong Marcos ang publiko ngayong Kapaskuhan na mag-ingat upang mapangalagaan ang kalusugan tulad ng pagbabakuna at voluntaryong pagsusuot ng mask kapag pumapasok sa mataong lugar. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Creseling Catarong, kaparto mo sa balita at serbisyo. Sa iba pang mga balita, ground search team patungo sa pinagbagsakan ng Piper plane sa Isabela. Ang detalye mula kay partner Bernard Ferrer. Kapar Bird. Tungo na ang ground search team sa lugar kung saan bumagsak ang Piper plane RPC-1234 sa barangay Casala, San Mariano, Isabela. Alas 8:05 ng umaga, natagpuan ng Sokol helicopter ng Philippine Air Force ang nawawalang eroplano. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, iniulat ng Tactical Operations Group 2 na bukod sa Sokol helicopter ay tumulong din sa aerial search ang R-44 aircraft ng Lion Air na ibigay sa ground search team ang eksaktong lokasyon ng eroplano matapos bigong makalapag ang Sokol helicopter bunsod ng hangin at namumong hamog. Naka-standby ang para-jumpers ng Air Force at karagdagang rescue helicopters ng 55th Search and Rescue Group para sa posibleng heli-rescue o helicopter rescue sakaling gumanda ang panahon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pang balita, mga magtutubo sa Negros Occidental, hinikayat ni BP Sara na suportahan ang pakikipagdialogo ng gobyerno sa kanila. Ang detalye mula kay Kabar Jason Rubrico. Kabar Jason. Hinikayat ni Vice President Sara Duterte mga sakada o sugar cane workers mula sa probinsya ng Antique na suportahan ang mga ginagawa ng pamahalaan sa pakikipagdialogo sa kanila. Ito, ani Vice President Duterte, ay para mapabuti ang kanilang kalagayan. Bilang Secretary ng Department of Education, binigyang din naman ng pangalawang Pangulo sa kanyang mensahe ang importansya ng edukasyon. Pinasisiguro ni Vice President Duterte sa kanila bilang mga magulang na makapagtapos ang kanilang mga anak dahil ito ang makakapagpabago ng kanilang buhay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Para sa huling balitang regional, Ka-Eric, nanindigan na hindi ilalaglag ang source, dating kadre pina-contempt. Ang detalye mula kay Kabar MJ Mondihar. Kabar MJ. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa his office? Kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka, Eric, at paki-explain din. Yan ang issue kung bakit pinaimbestigahan ng House Legislative Franchises Committee ang prangkisa ng SMNI. Nagdulot raw kasi ng negatibong imahe kay Speaker Martin Romualdez ang pagtatanong na iyon ni Ka-Eric. 2 beses na ipinatawag sa Kamara ang network. Sa unang hearing, sinabi na kay Eric na taga-Senado ang source ng kanyang impormasyon sa 1.8 billion pesos. Marin namang itinanggi ng Kamara ang akusasyon at sinabing nasa 39 million pesos lamang ang naggastos sa 2023 travel nila. Sa ikalawang hearing nitong Martes ng hapon, December 5, muling tinanong si Ka-Eric kung sino ang source. Pero iginiit nito ang SOTO Law o RA 11458 na nagbibigay karapatan sa mga mamamahayag na protektahan ang kanilang source. This is Section 1 of 11458 as amended without prejudice to his inability or ability under the civil and criminal laws, any publisher, owner, or duly recognized or accredited journalist, whether reporter, writer, contributor, opinion writer, editor, columnist, manager of media, or other media practitioner involved in the writing, editing, production, and dissemination of news or mass circulation of any print, broadcast, wire service organization, or electronic mass media, including cable TV, television, and its variants, cannot be compelled to reveal the source of any news item, report,
or information appearing or being reported or disseminated through other or the said media which was related in confidence or reported in confidence. Ang pwede lamang raw makakuha ng impormasyon ay ang Senado, Kamara at Korte, kumporme kung ito'y may kaugnayan sa national interest. Ani ka Eric, not of national interest ang issue na kanyang kinasasangkutan. At para lalong protektahan ang identity ng kanyang source, tinanggihan ni ka Eric ang alok na pangalanan nito sa isang executive session. Para naman sa komite, hindi pwedeng gamitin ni ka Eric ang Soto Law. Ka-Eric is cited for Mr. Chairman, may I be recognized? I ask the Sergeant of Arms to please take down Mr. Chair, Nakangiti at mahinahon namang sumama si ka-Eric sa mga bantay. Mananatili siya sa premises ng House of Representatives. Karapatan po ng mamamayan ang ipinagtatanggol dito. Ang konstitusyon ay bahagi ng batas, pinakamataas na batas ng ating bansa. I will be detained for life, so be it. I will stand for my right, otherwise I will lose my right and the people's rights. Kinalulungkot din nating ibalita na bukod kay ka-Eric ay na-cite in contempt rin ang co-host niya sa Laban Kasama ang Bayan na si Dr. Lorraine Badoy at mahinahon naman siyang sumama kanina sa House Sergeant at Arms. Mananatili silang dalawa dito sa Kamara hanggat sa ma-adapt yung committee report sa franchise investigation. Posible na magkaroon pa ng next schedule sa hearing conforme sa magiging pasya ng komite dahil hindi pa nga tapos ang pagdinig. Pagkakataon nito ng SMNI, nalinawin ang mga issue na itinatanong dito sa Kamara. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal. At para sa ating balitang ronda, ika-4 na bayan sa Isabela ay dineklara na bilang insurgency-free. Ang detalye. Okay, dineklara ng Jones Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC, Municipal Peace and Order Council or MPOC, and Jones Isabela bilang insurgency-free. Ito ay matapos may deklara ng insurgency-free municipality ang bayan ng San Mariano, San Guillermo at Itiagi sa lalawigan ng Isabela. Personal na dumalong na sabing programa, sina Police Colonel Julio Go, Provincial Director ng Philippine National Police PNP Isabela at Brigadier General Eugene Mata, Commander ng 5002 Infantry Brigade at 5002 IB sa bisa ng Resolution 2023-123 ng Sangguniang Bayan ng Jones, sinanggap ng lokal na pamahalaan ng Jones ang rekomendasyon ng PNP. Jones at 86 Infantry Battalion ng 86 IB ng 5th Infantry Division or 5 ID na idineklara itong malaya na sa may Provincial Communist Terrorist Group or CTGs. Simula 2021 ay wala nang naitalang CTGs, violence at non-violent activities ang nasabing lugar basihan para maideklara na itong insurgency-free.